Mainit pa rin po pinagdedebatihan ng mga legal expert, ng mga abogado, mga dean, mga politiko, mga tambay sa kanto, kung sino ba talaga yung lehitimong Senate President. Dahil ang ginamit ngang dahilan dito ng mga BBM senators ay yung nangyaring quorum nung 49 yata yun, pero yun yung ginamit na na jurisprudence, yung konstitusyon nung 1935, kung saan nga yung kay Cuenca versus Abilino na naging 22 yung senador dahil nga meron dalawang senador ang hindi isinama sa bilang dahil sa yung isa daw nasa ibang bansa, yung isa naman may sakit, nasa ospital. So yun yung ginamit nilang rason para ibakante yung mga committee chairmanship sa Senado at yung tuluyang nakuha ng BBM senators yung Blue Ribbon Committee, pero hindi pa rin nagpapatinag si Senator Alan Peter Cayetano at inannounce niya na siya pa rin ang lehitimong Senate President. So ito, panoorin po natin itong naging paliwanag ng isang legal expert tungkol dito sa pinagtatalunan ng Cuenca versus Abilino. Dahil dito, idinetalye niya ng malinaw kung ano ba yung mga circumstances na naging dahilan ng Supreme Court. Bakit pinayagan yung ganong boto kung saan nga yung 12 ay naging quorum. So ito panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito panoorin po natin. It's wrong interpretation kasi gigamit na naman nila yung Avellino versus Cuenco. At that time kasi very exceptional ang circumstance, magulo na talaga yon. But in Cuenco case kasi sinabi ng Supreme Court first that there was initially a constitution of a valid quorum kasi nag-walk out lang man yung grupo nila Avellino doon. And that's why ang remaining 12 nagkaroon sila ng sariling quorum because of that chaos at that time. Nagkakagulo na kasi noong 1949, and at the same time it was an exceptional circumstance not applicable today. Nagiging batayan po nila kasi, wala po yung dalawa. Hindi po nila sinama yung dalawang senador, si Senator Bato de la Rosa at si Senator Jinggoy Estrada. Kaya ang conclusion po nila ay may quorum dahil 22 yung senador lang ang kanilang kinukonsiderang meron. Kaya kapag ang majority po sa 22 ay nasa 12. Kaya yun po, yung nagiging decision, kaya nagkaroon po sila ng quorum. Attorney, anong masasabi po ninyo doon? So yun po, pinagambing nila yung sitwasyon noon tsaka yung sitwasyon ngayon. Dahil nga yung noong nangyari yun, hindi available yung dalawang senador. So ngayon din nangyayari sa panahon ni Cayetano, hindi rin po available yung dalawang senador. So ngayon yung sa panahon ni Alan Peter Cayetano, dahil nga si Senator Bato de la Rosa nagtatago dahil nga gustong hulihin ni Bongbong Marcos at itapon doon sa dahig, at si Jinggoy Estrada naman dahil sa kanyang paninindigan pinakulong siya ni Bongbong Marcos. Ngayon yung rason naman dito sa 1935 yata yun, 1949, sa panahon ni Cuenca at ni Abilino, ito po yung dahilan kung bakit hindi isinama sa bilang yung dalawang senador. It's wrong interpretation kasi gigamit na naman nila yung Avellino versus Cuenco. At that time kasi very exceptional ang circumstance, magulo na talaga yon. But in Cuenco case kasi sinabi ng Supreme Court first that there was initially a constitution of a valid quorum kasi nag-walk out lang man yung grupo nila Avellino doon. And that's why ang remaining 12 nagkaroon sila ng sariling quorum because of that chaos at that time. Nagkakagulo na kasi noong 1949, and at the same time it was an exceptional circumstance not applicable today. Why? Because klaro naman po din sa rules nila is that only if the yung mga senators is namatay na
physically incapable or otherwise nag-resign. No? Wala man nag-resign si Bato de la Rosa as well as si Jingo Estrada. Now, to say that it is beyond their reach, no, yung coercive process, hindi naman sinabi sa Abilino versus Cuenco. Now, they did not even try to make a subpoena to these people to attend, no? How could they say that they are outside the coercive process of the Senate, di ba? Kumbaga, nagawa sila ng conclusion, they drew a conclusion saying that hindi namin sila kaya, so dapat bilang natin dito ngayon is 22 lang. That is incorrect, no? So, having said that, they cannot use the Avelino versus Cuenco case in this case because at that time, exceptional lang po talaga yung pangyayari noon. And yung kasi at the time, 1949, wala pang internet and everything noon. So, they would say that they cannot get the vote of this person outside the country. However, remember that dalawa po ang wala noon. Yung isang Senator Soto din, no, who was in the hospital. Bakit hindi siya minainos? Ibig sabihin, it appears that when you are in the Philippines, as long as you're in the Philippines, therefore, the process of getting this majority and the numbers pa rin would still constitute as 24. Hindi naman nag-resign, hindi naman namatay, hindi naman sila physically incapable as well as mentally incapable to perform their duties as senator. So, my stand is that it would still be the members of 24, ang quorum po is tawag 13. Tapos, it would always be based on 24, not 22. But of course, so, yung po malinaw, yung pagkakaiba nung panahon ni Cuenco versus Abilino kaysa sa panahon ni Alan Cayetano. So, dati, meron dalawang senador ang hindi isinama ng Supreme Court sa bilang gawa nga ng yung isa nasa abroad, yung isa naman nasa ospital. So, nakakonfine siguro. Kaya hindi isinama dahil kahit naman nasa Pilipinas, hindi rin siya makakaboto. Hindi natin alam kung siya nasa ICU, kung ano man yung status niya nung time na yon. Yung isa naman nasa abroad, so outside of jurisdiction na ng Pilipinas. So sa panahon naman ni Cayetano, hindi pwedeng itulad doon, gawa nga nung si Bato de la Rosa, wala namang nagbibigay na impormasyon na nakalabas na ng Pilipinas na nasa ibang bansa na. Si Jinggoy, hindi naman na ospital, nakakulong, pero hindi naman sinasabing hindi siya pwedeng payagang bumoto dahil nga pwede namang i-request ng Senado na bigyan ng pagkakataon si Jinggoy bumoto para magkaroon ng quorum yung Senado. So yung pagkakaiba ng dalawa, medyo malayo talaga. At yung hindi pa nila naisama rito, that time, kaya pinayagan yung 12 na maging quorum, nasa gitna na sila o nandun na sila sa session mismo. Yun nangyari rito sa kay Cayetano, walang session na nangyayari dahil nga hindi nga pumunta yung majority ni Alan Cayetano. That time nandun pa si Chis Escudero, di ba? So nung bumaliktad lang si Chis Escudero, kaya lang naging 12 yung BBM senators. So, una, 11 lang sila dahil nga kay Escudero naging 12. Pero, wala pa rin session na nangyayari. So, hindi pwedeng isama o hindi pwedeng igaya yung nangyari dati dito kay Cayetano. So, still, ang bilang pa rin dapat is 24 at ang magiging majority votes o yung magic number pagdating nga sa quorum is 13. So, dito, namayani na naman yung bending the law, yung ginamit ni Ombudsman Boying Remulla at ni Erwin Tulfo. So, binebend nila ngayon dito yung konstitusyon. Hindi lang yung batas, konstitusyon na yung binebend nila para makuha nila yung gusto at mapagtakpan nga itong nangyaring flood control hearing ng Blue Ribbon Committee na ginawa ni Senator Marcoleta. So, talagang ginagawa ngayon ng administrasyon ni Bongbong Marcos ang lahat para lang pagtakpan yung kanilang kalokohan na ginawa dito sa flood control project. First, they push the issue. Ang aking nakita, because that is their only a window po, Jade, no,
in order to force the issue para hindi po matuloy ang Senate Blue Ribbon Hearing Committee. Remember, suddenly Erwin Tulfo issued a directive, no, which is an ultra vires directive, saying that Senate Blue Ribbon Committee hearing is suspended until further notice. Bakit ganon? Why not wait for today for the Marines to testify? Sinasabi nila hindi daw sila invited and everything. Then why don't you? You're a member. Meron naman doon nakalagay ang pangalan na they should attend and hear, no? Clearly, this is a matter talaga of preventing the testimony of this 18 ex-Marine. I could not see other reason except that sabihin nilang mga iba-ibang reason, flaws. I don't believe that. Opo. It is always this prevention of the testimony of the 18 ex-Marine and the other witnesses. Opo. Ngayon, sino yung susundin ng mga empleyado ng Senado? Dahil may dalawang nagkiklaim. Yung dalawang panig nagkiklaim na sila yung nasa kapangyarihan. Silang legitimate na Senate President o silang legitimate majority. Ito naman sa side ni SP Cayetano, silang legit. So sino ngayon? Alin po sa dalawa ang dapat sundin? Batay po sa ating batas, sa legal na paraan ng mga empleyado kasi silang naiipit. Ngayong araw na ito, may order na sila ay magtrabaho sa bahay o work from home. Ito namang isang kampo, dapat mag-report sa trabaho. Well, the rule is simple, no? You only follow an order when it is lawful and coming from a genuine and legitimate authority. Alam natin na ang constitution nila Senator Alan Peter Cayetano, they got 13 validly and legally. So they are the validly constituted authority of the Senate. Ito pong 12, when it hinges on some questions, tapos medyo merong pagdududa, always it will be resolved in favor of the constitutionally assembled authority na sila Alan Peter Cayetano. They should follow the directive of Senator Alan Peter Cayetano, just like what the secretary did yesterday when she did not read the rolls, no, of members. Talagang ayaw niya basahin because she knew that there was no quorum at that time. Yung ibig niyo pong sabihin, yung Deputy Secretary General kahapon na nag-announce na may quorum, ayun po yung atang asawa ni Comelec Chairman Garcia, kung hindi ako nagkakamali. Exactly. Yun ang issue, no? They should have spared the woman, no? Because they know maraming dapat he should have chose another one, no? But she willingly did it, no? Well, I could not judge her, no, for doing that. Maybe because she says that is my work. It's okay. But it now at least again painted some colors on it, no? Kasi dapat you should have stay aside in order not want to make some colors ba. Yun ang problema eh. That is what happened, no? So, as I said, medyo questionable talaga yung mga pangyayari na yung kahapon, no? Kaya wala, talagang very much very much problematic ang sitwasyon at until now parang hindi natin nanginginig ang kalamnan natin and the people are watching actually. Mabuti sana kung if they are not watching here, no? They are all watching here. Oo. Kaya nga kung mapapansin nyo nung oath-taking si Gatchalian tapos tinawag niya yung secretary ng Senado, nag-refuse siya na mag-roll call kasi para sa kanya ang lehitimo pa rin is si Alan Peter Cayetano dahil nga siya yung nakakuha ng 13 boto eh. Si Gatchalian hindi naman siya nakakuha ng 13. So 12 lang ang nakuha niyang boto. So technically hindi pa rin siya majority vote. Kaya nga ang roll call is yung deputy secretariat na asawa daw ni George Garcia. Alam naman natin sino si George Garcia, 'di ba? Bata rin yan ni Bongbong Marcos. Abogado yan ni Bongbong Marcos sa kanyang mga kaso bago yan inappoint bilang Comelec chairman. So dahil nga ayaw mag-roll call o ng kumbaga maging maging official na roll call, tinanggihan niya dahil alam niya na hindi yun talaga lehitimo. Nagpresenta na yung asawa nga ni George Garcia para matuloy lang na magkaroon ng sinasabing quorum. Pero kung iisipin mo, kung ang total pa rin nila, sabihin natin na 22, hindi nakasama si
si Bato tsaka si Estrada. So 22 senators na yung total. So kung hahatiin mo sa dalawa yan, tama nga naman 11, di ba, 22. So para magkaroon ng sabihin natin ng majority vote, kailangan ng 11.5. So sino yung kailangan mo pang bitbitin para maging 23, di ba, para magkaroon ng majority vote. So talagang technically kahit sa mo pagbali-balik ta rin, hindi pa rin si Gatchalian yung magiging Senate President. Kaya nga, di ba, malinaw sinabi ni Erwin Tulfo na wala pa rin Senate President dahil nga hindi pa rin nila nakukuha yung magic votes na 13. Yun nga din ang problema ngayon, attorney, dahil nga ay ang Senate President Alan Peter Cayetano ay nagdeklarang tuloy yung investigasyon nga ng Blue Ribbon Committee para po doon sa flood control anomaly. Pero yung isang bagong inappoint na chairman ng Blue Ribbon na si Senator Erwin Tulfo ay nag-anunsyo na ipagpaliban sa Monday at ire-review itong mga backgrounds ng kanilang mga resource persons. So, ngayon, papaano? Sino ngayon naalin po talaga sa dalawa? So, inaasahan ba natin, gulo talaga to? Ano ba? Kasi mag-i-insist itong kabila, mag-i-insist dito kabila. So, papaano? Sino yung titimo, no? Mag-mediate sa dalawang kampo ito? Jade, I am afraid of that question of yours. And apparently, there is a big possibility na magkakagulo because the people are going to march there and they will be insisting that the Senate Blue Ribbon Committee, just like should proceed with the hearing and investigation. Now, what will happen? I hope hindi po magkagulo. Yes. There is no chaos. No? Now, ang pinakamagandang katanungan po dito, Jade, is that will there be two Senates that will work? No? Kasi if there is only one Philippine Senate, then sabihin natin, Cayetano will just question. Ako, my unsolicited advice, no. It should not come from the Alan Peter Cayetano's camp to question by quo warranto yung proceedings doon sa Supreme Court. He must conduct his own Senate proceedings, no? Even if, let's say, hindi siya papasukin sa Senate. The problem is that the newly appointed questionable authority, hindi rin nila pwedeng pigilan na ang grupo ni Cayetano to come in. They are senators. So, if Senator Alan Peter Cayetano will conduct its own proceedings, they cannot be stopped. Diba? Unless there is a TRO for that matter. And it should be yung kampo ni Soto ang mag-question sa Supreme Court kung valid ba ang mayroon bang basihan si Senator Alan Peter Cayetano to question, no? O to continue with his post, no? And the other members at saka sa committees. Otherwise, I would not suggest that si Alan Peter Cayetano dapat po i-insist talaga niya. Opo. He will not recognize this group of Soto. Should not recognize and we should not recognize that. So yun, tama nga naman yung sinasabi na kailangan iyan sa Supreme Court para ma-desisyonan na kung sino ba talaga yung magiging lehitimo na Senate Blue Ribbon Committee, Senate Presidency, di ba? So, pero kung titingnan nyo, medyo maganda rin naman yung nangyayari kung sakasakaling nga na meron dalawang Senate Blue Ribbon Committee na mag-iimbestiga pagdating sa flood control dahil diyan nakikita ngayon ng taong bayan kung sino ba talaga yung nagsasabi ng totoo, sino yung nagtatakip, sino yung talagang pinipilit na alam nyo yun, na para mabaon na sa limot itong flood control. Kumbaga rito kung sino yung mas pinapaboran dito, kung yung taong bayan ba o yung namumunong kumukonsinti sa mga magnanakaw at ginamit yung flood control. Kaya abangan natin sa Lunes kung ano yung mangyayari dito sa magiging hearing na gagawin ni Erwin Tulfo, kung kagaya ba to ng inaasahan ng marami na ginagawa ngayon ni Senator Marcoleta, o ito ay magiging panakip butas para hindi na makita kung sino-sino yung talagang
merong kinalaman dito sa flood control. So yun ang abangan po natin sa Monday, at hindi natin alam kung pagdating ng Lunes ngayong Lunes kung si Alan Peter Cayetano pa rin na magiging Senate President, dahil maraming mga balitang umuugong ngayon sa social media na pagdating ng Lunes meron pong dalawang senador ang lilipat sa minority o sa majority, o sasabi nating BBM senators. So posible na maging 13 na po yung BBM senators at makukuha na po nila yung Senate presidency. So kung sino man po yung magpapile ng petition sa Supreme Court, magiging mood and academic na lang po, dahil nga mapapalitan din si Alan Cayetano, dahil kung makakuha ng 13 boto yung BBM senators, sila na po ang hawak ng Senado. So abangan po natin yan. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.